na binabarisan nila sa itaas ang mim na ang wasto ay kailangan mong sambitin ay liman hamidah. at mula sa mga hindi wastong gawain ng mga tao ay yaong pagtaas nila mula sa pagyuko. Nang hindi pa sila ganap na nakatayo ay nagpapaterapa na sila agad, na hindi pa nila naituwid ng maayos ang kanilang pagtayo. Pagkatapos niyan, sunat ang magtakbir ka pagkagaling mo mula sa pagkakayuko. Sa oras na ikaw ay nakatayo na ng matuwid, saka ka pa lamang gagalaw patungo sa pagpatirapa. Mayroong tao ay sumasambit ng takbir kung saan ay nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkilos patungo sa pagpatirapa. Ang gayon ay hindi wasto. At sunat din kung siya ay magpapatirapa na paunahin muna niya ang kanyang kamay sa sahig bago ang kanyang dalawang tuhod. Subalit, sunat sa mga kababaihan kung sila ay magpapatirapa na paunahin muna nila ang kanilang tuhod bago ang kanilang dalawang mga palad. Pagkatapos ay wajib sa nagdarasal ang magpapatirapa. Ang pagtitiyak, yaong pagpatirapa na ilagay niya ang kanyang noo sa lupa na ang hangarin ay pagdakila at pagpakumbaba sa Allah. At ang magpapatirapa sa kahit ano. Ang maaari lamang sa batas sa pagpatirapa sa kahalintulad ng lupa, bato, kahoy, papel, o kahit ano na nanggaling sa lupa o lumabas mula sa lupa o yaong hindi siya nararapat kainin o gawing kasuotan. Hindi wasto na magpatirapa ka sa sudyada, sa tela, at hindi ka maaaring magpatirapa sa likod ng iyong kamay, ngunit kapag sa ngalan ng takiya at sadyang kailangan talaga, ang ganoon ay maaari. Ang mas mainam na magpapatirapa sa pagdarasal ay yaong sa lupa. Ang mas mainam ay kung sa lupa na natuluan ng dugo ni Imam Hussein alaihissalam sa Karbala na pinangalan ng Turbatul Husayniyah. Dahil nabanggit sa pagsasalaysay na nagmula sa mga impalible na ang pagpatirapa sa lupa ni Imam Hussein ay magkakagiba ng 7 tabi o kurtina sa pagitan natin at ng Allah, at hindi naging wajib na dapat ay sakupin sa pagpatirapa ang kalakhan ng noo. Sapat na upang matawag na napatirapa ang bahagi ng noo. At saka wajib na dapat mapatirapa ang 7 bahagi ng katawan katulad ng noo, ang 2 mga palad, 2 mga tuhod at 2 mga paa. Ang lahat ng mga ito ay kailangang tatama sa lupa na katulad ng naipakita sa larawan na ito. Sunat kapag nagpapatirapa ay madamay ang kanyang ilong na magpatirapa sa lupa, at sunat ang kanyang paningin ay mapatuon hanggang sa dulo ng kanyang ilong. At wajib na sambitin niya sa oras ng pagpapatirapa ang Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ng 1 beses. Saka sunat kung ito ay uulitin mo ng 3, 5 o 7 beses. O maaaring ito ang babasahin mo. Subhanallahi Nang 3 beses uulitin, gayon din sa pagyuko, at sunat pagkatapos basahin iyon ay dugtungan ng Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wajib na kinakailangang magkaroon ng saglit na paghinto sa pagdarasal. Ibig sabihin, hindi ka dapat gumalaw sa oras ng pagbabasa mo ng zikir. Wajib, kapag naigalaw niya ang kanyang kamay o paa sa panahon na siya ay nagbabasa ng zikir, ay kailangan niyang balikan. Basahin muli ang zikir. Mula sa mga pagkakamali sa pagpapatirapa, yaong hindi nila maisayad ang kanilang palad sa lupa, at hindi nila maipatayo ang kanilang 2 malaking daliri ng paa sa oras na sila ay magpatirapa. At ang ibang ginagawa ng mga nagdarasal ay yaong hindi nila pag-upo ng maayos pagkatapos ng kanilang unang pagpapatirapa. Agad silang bababa para sa ikalawang pagpapatirapa nang hindi pa maayos
ang pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Pagkatapos maisagawa ang dalawang unang pagpapatirapa, wajib na kailangan mong maupo. At sunat ang ayos ng pag-upo ay kailangan siyang tawarruk, na ang ibig sabihin ay upuan mo ang paang nasa kaliwa, daganan mo ng paa mo sa kanan. At sunat ang upo ng babae sa tasyahud, dapat ang kanyang dalawang tuhod ay nakataas, katulad ng nag-uunat paunahan. Kapag uupo na ang nagdarasal mula sa ginawang sunat para sa kanya na maupo muna, saka siya sumambit ng Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Iangat niya ang kanyang mga kamay hanggang sa kapantay ng kanyang tainga at magtakbir bago magpatirapa ng pangalawa. At sa kanya babasahin muli ang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. at sunat na dugtungan niya ng salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Pagkatapos ay maupo muna siya ng saglit at magtakbir. Sa kalagayan nito, ito ang tinatawag na upong jalsatil istiraha, upong pamamahinga. Sa kalagayan nito, nakumpleto na ang unang rakaat. Kapag siya ay tumayo para sa pangalawang rakaat, sunat para sa kanya ang sumambit habang tumatayo ng Bihawlillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. Sa kanyang pagtayo, sunat para sa lalaki na iangat niya muna ang kanyang dalawang tuhod mula sa lupa, ang siyang mauuna sa kanyang dalawang kamay. Subalit sa babae, iangat niya muna ang kanyang dalawang mga kamay na siyang mauuna kaysa sa kanyang mga tuhod. Sa panahong nakumpleto na ang unang rakaat, wajib sa kanya ang tumayo para sa ikalawang rakaat. Wajib sa kanya ang magbasa ng Suratul Fatiha at kabanata mula sa banal na Quran. Pagkatapos ay sunat para sa kanya ang magtakbir at itataas niya ang kanyang dalawang kamay kapantay sa kanyang mukha. At pagkatapos siya ay magkukunot. Manalangin siya ng kahit anong panalangin na kanyang hihilingin, tulad halimbawa ng Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم من كان أصبح وأمسى وله ثقة أو رجاء غيرك فأنت ثقتي ورجائي يا أجود من سئل ويا أرحم من استرحم ارحم ضعفي ومسكنتي وقلة حيلتي وامنن علي بالجنة وفك رقبتي من النار وعافني في نفسي وفي جميع أموري برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. sunat sa panahon ng pagkunot na itaas niya ang kanyang dalawang mga kamay, kapantay ng kanyang mukha, at simulan niya ang kanyang dua mula sa salawat. At pagkatapos, isara din niya ng salawat, dahil yun ang makapagpapadali ng pagtanggap ng panalangin, tulad ng nabanggit mula sa Rasulullah at ng kanyang mga inapo alayhimus salam. At pagkatapos, sunat din na magtakbir muna siya bago siya yumuko at magpatirapa. Tapos, basahin ang dapat na basahin, katulad din ng naunang rakaat. Pagkatapos niyang maisakatuparan ang dalawang pagpapatirapa sa ikalawang rakaat, ay maupo na siya. At saka siya magsyahadat na ang kanyang sasambitin ay أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. At sunat para sa kanya ang sumambit muna bago ang tasyahud ng الحمد لله o di kaya ay بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله.
Mula sa mga kamalian na nangyayari sa ilang mga tao sa syahadat ay ang pagsambit nila ng أشهد أن لا إله إلا الله ang wasto ay أشهد أن لا إله إلا الله mayroong sumasambit ng أشهد أن لا إله إلا الله وحده kanyang binabarisan ng sukun ang katagang dal sa ashhadu at ha sa ilaha at Allah sa Allahu. At ang wasto ay Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mayroong sumasambit ng وحده لا شريك له kanyang binabarisan ng damma ang dal ng wahda at ang wasto ay وحده لا شريك له mayroon ding sumasambit ng وأشهد أن محمد عبده ورسوله Barisan nila ng sukun ang salitang Muhammad. Ang tamang pagbigkas ay Muhammadan, hindi Muhammadun, hindi rin Muhammad. ang iba sa kanila ay magsambit ng عبده ورسوله at ang wasto عبده ورسوله mayroong sumasambit ng اللهم صل على محمد وآل محمد Barisan nila ng sukun ang salitang Muhammad. at ang wasto اللهم صل على محمد وآل محمد O di kaya اللهم صل على محمد وآل محمد kapag ang pagdarasal ay sa 2 rakaat lamang, pagkatapos ng wajib na 2 pagpapatirapa sa ikalawang rakaat, pag-upo, wajib ang magtaslim. sunat sa kanya sa panahon ng salam ang sumambit ng السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. pagkatapos ay wajib ang sumambit ng السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Wajib ang salam na ito na makapagtapos ng kanyang pagdarasal. At sunat sa kanya ang magsambit ng السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kapag ang nagdarasal ay nakasambit nito pagkatapos ng tasyahud, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, at ang kanyang niyat ay wajib na salam, ito ay wasto, at ang kanyang pagdarasal ay nakumpleto na. Mula sa mga kamalian na nangyayari sa mga tao sa loob ng taslim ay may nagsasabi ng السلام عليك ang wasto ay السلام عليك mayroong sumasambit ng أيها النبي ورحمة الله ang wasto ay أيها النبي ورحمة الله mayroong nagsasabi ng ورحمة الله وبركاته ang wasto ay ورحمة الله وبركاته mayroong nagsasabi ng وبركاته ang wasto ay وبركاته mayroong nagsasabi ng السلام علينا ang wasto ay السلام علينا mayroong nagsasabi ng وعلى عباد الله الصالحين kanilang babarisan ng sukun ang katagang ibadi. Ang wasto ay وعلى عباد الله الصالحين. dito sa taslim na ito tapos na ang panalangin at ang pagdarasal na isa katuparan na niya ang pagdarasal. Subalit, kapag ang pagdarasal ay nasa 3 rakaat, katulad ng Maghrib o 4 na rakaat, katulad ng Juhur, Asar at Isha, sa gayon, pagkatapos ng naunang tasyahud, ay wajib sa kanya ang tumayo muli upang isagawa ang rakaat na pangatlo. At sunat para sa kanya habang nakaupo pa siya sa tasyahud na sambitin niya ang وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. saka siya tatayo at nang pagsabi niya ng بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
Kapag siya ay nakatayo na ng matuwid, ito na ang kanyang sasabihin. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ng isang beses. Sunat para sa kanya na ulitin ito ng 3 beses at saka wajib na basahin niya ito ng hindi naririnig. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Mula sa mga kamalian na nangyayari sa pagbasa ng tasbih, ay kanilang babarisan ng sukun ang lahat ng dulo ng letra ng kataga, katulad ng Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ang wastong pagbigkas, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. wajib na kinakailangang hindi naririnig ang pagbasa sa ikatlo at ika-4 na rakaat sa lahat ng pagdarasal. Hindi maaaring naririnig ang pagbasa nito. At saka maaari ding basahin ang Fatiha bilang kapalit ng Tasbihatul Arba'a. Babasahin din ng hindi naririnig. Kabilang na ang Bismillah. Kapag nabuo na ang pagbasa ng Tasbihatul Arba'a, sunat sa nagdarasal ang tumakbir habang siya ay nakatayo pa ng matuwid sa kataga na Allahu akbar. pagkatapos ay wajib na sa kanya ang yumuko at sumamit ng zikir para sa ruko ng katagang Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. at sunat pa din sa kanya ang dugtungan niya ng Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapos siya ay tatayong muli sa pagkayuko. hanggang sa matuwid na ang kanyang katawan sa pagtayo, sa kanya sasambitin ang Sami'a Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. pagkatapos ay magtatayo